by December 10, nalalapit na yung final declaration ng list of candidates, final list of candidates for 2016 elections. So, and before noon, kakatapos lang din naman ng voters registration, no? Hindi natin pa alam kung magkakaroon ng extension or what, pero so far wala pa. Ang daming mga celebrities na nagtatakbo at ang daming celebrities na nag-register na gusto na may mga kanya-kanya sila. Mga kabataan, majority mga teen stars. Jaden, di ba? Ganyan. At dahil dyan, very timely dahil magkakaroon tayo ng special microsite for the elections. So, ang topic natin ngayon for the forum is anong masasabi natin sa mga celebrities na mag-e-endorse ng politicians or mga political candidates for 2016 elections. Dapat, sa tingin ba ninyo parang okay lang ba na magkaroon sila ng stand? Kung may bayad yung endorsement mo, parang sa business sites, sa ano mo, okay lang. Pero yung repercussion nun, kung yung bang i-endorse mo karapat dapat ba? Kumbaga, ang tingin ng pinaniniwalaan mo ba? Pinaniniwalaan mo ba o dahil lang doon sa malaking halaga na ibabayad sa'yo? Kasi aminin man natin, di ba? Maraming mga artista o may mga artista nag-endorse ng politician, may mga commercials kasi binabayaran sila. Hindi necessarily dahil naniniwala sila doon sa tao ngayon or sa politician ngayon. Malaking example dyan kay Julian at saka kay Jambi, di ba? After ilang taon na in-endorse niya senatorial ball, sinabi niyang hindi pa siya naniniwala kay Jambi. Hindi, mas kasi si Coco Martin mismo rin, nung in-interview siya, parang sabi niya, medyo nagsisisi siya, o nagsisisi siya dun sa ginawa niyang pag-endorse dun sa politiko na yun nga kasi bayad. Pero ngayon talagang mag-aano na siya kasi ayaw niya ng madala. Na parang nasayang nang ipag-endorse niya dun sa politiko na yun. Pero sige, ikaw lang. In relation lang dun sa sinabi niya si Julia and si Coco. Kasi sa mga press con ngayon, laging tinatanong, mag-endorse ka ba since malapit na yung election? Nung tinanong si Piolo, sabi niya na, pwede ka bang mag-endorse? Tapos sasabihin mo ba? Sabi ni Piolo, it's a company rule na hindi dapat magsasabi according to Piolo. Pero sa kanya, parang personal advocacy niya na mag-endorse siya kasi gusto niya raw magamit yung impluensya niya doon sa pagpili ng tamang kandidato. And in all honesty, nung sinasabi niya yun, ano talaga, parang gusto niya talagang magamit yung impluensya na makapili ng mabuting sabi na mga yung future generations natin yung pinag-uusapan, mga anak natin yung pinag-uusapan. So parang sa kanya, kailangan tama yung decision mo as an artista, na yung influensya mo bilang artista, magamit ng tama. That's true. And impressive din yung mga celebrities na kahit hindi magpabayad, yung gusto nila, kahit hindi sila kunin, sila sa sarili nila personally, parang sinasabi nila yung tingin nilang merong direction para sa bansa. Kasi yung social media lang mag-mention lang sila ng mga politicians sa tingin nila karapat-dapat, malaking bagay na yun. Pero iba pa rin yung yung di ba, yung artista ka tapos i-endorse mo, dahil pinaniniwalaan mo, sir. Oo, saka yung may mga artista rin kasi na talagang sa commercial lumalabas para i-endorse yun. So, di ba nung panahon ni Pinoy, yung 2010 elections, ang dami nila, di ba, dun sa TVs. TVs nila, parang Marian, Regine, o kung sino-sino dun, big stars. Parang lahat yun, sinasabi nila, walang bayad. Hindi sila nagpapabayad dahil naniniwala sila kay Pinoy, di ba? Pero ngayon, kasi lumalabas, ang dami na ngayon lumalabas na parang mag-i-endorse ako dahil, alam mo na, may something ako makukuha. Like for example, na siya. Si Daniel. Nag-declare, sinabi naman Nag-open naman. Nag-open na, di ba? Meron silang i-endorse na isang politician. Pero hindi pa yan Hindi pa natin alam kung sino. Sa tingin mo, Pero sinabi rin ba niya na magpapabayad siya? hindi naman natin. Wala. Pero isa siya dun sa nag-open up. Sino ba yung... Si Carla ang nag-open up naman. Pero sino ba yung politician na tinutukoy? Pero hindi niya directly Wala. identify. Wala naman sinabi Sabi niya basta lang mag-e-endorse siya.
Well, kung mag-endorse siya dahil gusto niya talaga yung politician and naniniwala siya dun sa platform or nakikita niya na pag in-endorse niya yun, mas magiging okay sa pangalan din niya. Then, if that's the intent, that's okay. But the celebrities kasi, we don't want to sound too preachy kasi pera rin yan. We can't say na, huwag mong kunin yan dahil para sa mga Pilipino, botanteng Pilipino. Pero with great power comes great responsibility. So, ideally, it should be na when you endorse someone, talagang naniniwala ka sa kanya. Kaya may bayad yun o wala, then that's fine. Like, halimbawa, they invite you to sing sa sortie, binagyan ka ng talent fee, I think that's okay. Or yung kahit na yung gawin kang endorser, kung meron kang honorarium, kahit na milyon-milyon yan, basta naniniwala sila at sa tingin nila, mapapanindigan nila yung choice nila, masasabi nila sa mga botante na ito talagang mabait tong taong to. I mean, it's also their right naman eh, di ba? Well, based dun sa mga interviews na nakuha na natin, di ba? In fairness naman sa mga artista, parang natuto naman na talaga. Like yung sinabi mo si Coco, parang na-feeling niya na sayang yung endorsement niya before. And now, tinanong natin si Mateo, si Dennis, parang sabi na, hindi issue yung talent fee. Kailangan naniniwala sila sa platform Yung may magagawa. Sana totoo, kasi may mga nagsasabi rin ng ganyan, pero alam natin hindi. Pero diba? May nagsabing hindi siya nagpabayad, pero buong lahat pala ng talents niya kasama rin. I mean, it's so easy kasi to always say that. You're an influencer, you're an influential person, and whatever you say, people will believe. So kung sinabi mo yun, sana rin totoo. Pero kung hindi, kung maniniwala ka talaga, kasi hodang bayaran ka o hindi, fine. Kasi prinsipyo mo yan eh. O kung kamag-anak ko si ganyan, like, I think Alden is related sa isang politician somewhere, dahil people niya. Or, I mean, it's his right, di ba? Pero nag-declare naman na si Alden na kahit even 100 or 200 million, hindi. Kasi that's good. At this point kasi masyadong influential silang dalawa. So kung ano yung sasabihin the nation. Baka masira rin eh. Even si Senator Tito Soto, as part of Bulaga, sinabi nila na as much as possible, ayaw nilang idamay sa politika yung dalawa. Kasi diba, everybody likes them. Almost everybody likes them. Pero kayo ba pag sinabi ng artista na i-board? No. Hindi rin. But how about the others? In the same way na nakakatuwa din naman na maraming mga celebrity na kabataan na very active sila in terms of yung pag-promote na kailangan importanteng i-practice yung right to vote kasi that's their way of expressing kung sino yung gusto mong maging leader and makakapili ka kasi in the end, meron at meron naman na magiging uupo sa posisyon. So you wanna make sure na at least kahit paano through your votes, makapili ka din kung sino yung karapat-dapat. Like we have Kim Shu, James Reid, and Nadine Lustre. I think mga register sila, diba? And Katniel, na talagang very influential sa kabataan. Although wala silang, hindi nila sinabi kung sino yung i-endorse nila. Pero kumbaga dun yung nila na, ay, makikisama kami by 2016 elections. Magpa-participate kami ng boboto. So, importante yun kasi yung mga susunod na mga generation, sila yung makikinabang dun sa kung anong klaseng pamumuno yung mangyayari ngayon eh. And I think nakatulong din yung pagdami talaga nung naging interested sa pag-register. Nung nakita nila na yung mga ina-idolize nila, nag-register. Yung sabihin nila parang dapat talagang i-practice yung right to vote kasi para din naman yun sa kanila, sa atin, lahat. Pero ano patanahin, diba? Tayo mga Pinoy yung hilig natin sa mga last minute talaga. Ang haba-haba ng period. Tapos na itong 30 and 30. Isang taon. Grabe yung pila. Kaya nga nag-tweet si Lord De Vera na parang sinabi niya, ba't ka nagagalit? Isang taon yung binigay ng Comelec. Ngayon ka magmamadali. Hindi mabagal ang Comelec. Last minute ka lang. Ganun. Pero paano yung mga artistang yun ngayon nag-declare na hindi kami mag-endorse ng politician or ng kandidato? As in, sinabi na parang, hindi naman sa parang wala silang pakialam. Kaya lang, ayaw lang, ano ba yun? Are they playing safe or... Alam mo kasi... Pareho lang ba yung... Safe yun yan, feeling ko. Oo, kasi parang nag-give up na sila.
Kasi di ba, ang dami ng past administration. Parang siguro ayaw lang din nilang masisi na kasi in-endorse mo eh. Siguro Pareho lang ba yun? Posible yun kasi like for example, di ba, ilan sa mga celebrities na nagsabi na kung sino mga endorse, si Angel Locsin, yung Representative Colmenares, si Carmina Villarreal, diba? Tapos talagang binash sila na sabi, kaya pala buboto ni Carmina si Senator Grace po kasi ninang niya kasal. Si Angel naman dahil kamag-anak. Pero it all boils down to, yun nga, sabi niya na kung prinsipyo mo to at naniniwala ka din sa kandidato, dapat panindigan mo. Ngayon, feeling ko rin nga, tama ka na, kaya hindi sila nagsasabi, baka mamaya masisi pa sila. Pero may mga artista na siyempre, kunyari, for example, Heart Evangelista, siyempre, hindi pwedeng... Dahil tumatakbo yung asawa niya. niya. Yung mga kaibigan nila. Yung mga gano'n, di ba? Tsaka daming celebrities na tumatakbo ngayon. So, siyempre, yung mga malalapit sa kanila o kamag-anak nila mga celebrities, hindi siyempre mawawala sa kanila na i-endorse. Love your own. Right din naman nila yun, di ba? The same na right din nung artista na sabihin nila na ayaw nilang mag-declare. Oo, right din. Oo naman. In fairness, parang gusto kong i-highlight yung ginawa ni Chito. Oo, kasi si parang ito, sinabi niya na in-offeran siya, pero no talaga, diba? So, dun mo makikita parang in a way, gusto niya impluwensyahan yung mga followers na meron kayong, nasa inyo yung right eh. Nasa inyo yung kung sino yung susunod na uupo. So, at di ka mababayaran talaga. I-practice yun ng maayos. Pero sana nga lang, yung mangyayaring election, aside from manalo yung karapat-dapat, kung walang dayaan, malinis. Naalala ko dati si Robin Padilla din, di ba? Parang he was given naman an offer to support or even or run under a party. Tapos 9 digits yung offer niya. Tapos he said, anong gagawin ko dyan? So, yung mga ganun prinsipyo siya pera or prinsipyo, di ba? Which is very, ano bang kaibahan sa mag-endorse ka sa TV commercial o kaya mag-guest ka lang sa isang sortie? Endorsement na rin ba yun? Kakanta ka lang doon? Oo naman. Party. Subtle way na party. The fact na nandun ka sa party yung kasi alam ko namang kumakanta. Oo. Hindi yung ibobotan. Hindi kasi minsan gano'n, may mga guest na artista na sasabihin nilang kakanta lang sila pero hindi sila mag-endorse na sabihin iboto si ganito. Pero direct na rin yun. BR! May mga gano'n. Si Bimbi pa lang gumawa nun. Nasa sortie di Pinoy, tapos biglang sinigaw, BR! Oo nga, actually yung video na nakakatawa yun, no? Pero at least yung mga, lalo na yung may mga access sa social media, so nakikita talaga ngayon na yung trend ngayon, mas makikita mo na very active sila dun sa kung sino yung gusto nila. Meron talaga silang idea na at kung anong klaseng leader yung, or qualities ng leader yung hinahanap nila. Karamihan, talagang hinahanap nila sana yung pagbabago. Oo, lahat ng halos ng na-interview ko na naibigay ko na sa'yo, parang pagbabago talaga at saka yung pagbabawas ng buwis. Ilan naman talaga yung dalawang nagpapahirap sa atin. Ay, totoo, yung buwis. Di ba? Buwis lang talaga kasi ang laki, 30% tayo. Parang nabuhay na. Yung tax natin, di ba? Tax talaga. Yung parang ang laki pero wala namang service na nagre-reflect. Naku, yan ang unahin nyo. Yung nagsusulong ng pagbaba ng buwis. Lalo yung mga artista, di ba, lalaki ng buwis nila. So dapat piliin nila yung mga politiko na magsusulong ng pagbaba ng buwis. Sir, artista yun, ang laki na ng kita nila, nagre-reklamo pa sila. Paano naman tayo? Tayo Pareho na naman tayo ng... Tayo mga di ba? Obrero. Actually, tama yung mga sinasabi nila. Hindi, dapat talaga. Skuday. Nakaka-excite, no, yung dadating election. Kung ako, sikat ako, talagang for a change or siguro for once and for all, siguro gamitin ko na lang sa tama yung kung anong meron ako. So kung tatakbo ako with the best intentions, kung mag-i-endorse ako for the good of the many, diba? Or kung meron akong iboboto or meron akong ipapangampanya sa social media,
yung karapat dapat. Wish ko lang sana maging sila, transparent, saka disclose nila publicly. Kung kunyari, kung kinuha ka ng endorser, Bayad ba tapos sila? bayad ka ba, or ginawa mo ba yun dapat ganun. Dapat, tsaka yun din yung dapat alamin siguro ng mga botante, kung ini-endorse ba niya yan dahil sa talent fee or kung talagang dahil Pinaniwalaan niya. Pero problema doon, magsasabi ba yung artista kung Bayad sila o hindi bayad ako. Oo. Hindi. All of them usually don't. Siguro magandang tignan din yung in connection to that, yung track record na nung tako. Halimbawa, kung alam mo na medyo questionable yung character ng tao, or lalo na may mga actors or actresses naman na, politicians naman na nag-serve na for election. Kung sa tingin ninyo, wala naman siyang nagawa dun sa particular place or whatever, or kahit pa hindi man yan actor or actress, kahit sinong politiko, kung sa tingin niyo wala naman siya nagawa dun, bakit yung iboboto ulit, diba? Parang ganun lang. So, mas maging critical in terms of kung paano nila sila pipili. Sa lineup kasi ngayon, parang pipiliin mo na yung lesser evil. Oo, yun na lang. Pipiliin Wala mo. lang. Kasi each one of them hindi naman perfect o walang ideal leader talaga. So, lesser evil na lang. So, parang pangit din, no? Parang Lungkot. nakakalungkot yung political system dito sa Pilipinas. Kaya nga, itong mga artista ko, dapat, yun nga, sabi nga, isipin nila kung sino yung dapat nilang i-endorse o kung dapat pa silang mag-endorse. Kasi, hindi lang this not just a one-day thing or one-time thing lang. 6 years to sabi nga ni Piodo, 6 years to, 6 years mong titiisin kung mali yung ginawa mong pag-impluwensya sa mga fans mo na ito yung dapat yung iboto. 6 years ka magsisisi, 6 years mong dadalhin na kasalanan ko to kung bakit siya nandyan. Minsan na lifetime pa ngayon. Hindi lang masisi. Hanggang ako muna dahil lang Yung effect ng pamumuno, di ba? So, bottom line dyan vote wisely. And, Kahit di siya tumatakbo, vote wisely. Wise. Hindi, and dapat alalahanin natin na two-way street siya. So, kung ginagawa nila yung part nila, dapat tayo rin tutulong din tayo, hindi yung puro tayo reklamo. Kasi hindi rin naman nila magagawa kung hindi tayo susunod. Discipline, Sabi natin dapat ang tanong mo parang ano yung pwede kong gawin. Yeah, ikaw, di ba? Natin Hindi lang yung bayan para wag natin isaalang-alang lahat yung Sa isang tao lang. sa isang tao lang o sa gobyerno kasi lahat tayo, bawat mamamayan may responsibility. Yeah. So kung ano yung nangyayari ngayon, reflection din kung ano yung ginagawa natin. Huwag nang magpasilaw sa 500. Pesos? Hindi, tsaka ito pa kasi yung social media, di ba, it's one of the drivers this coming elections. Tapos syempre lahat ng kandidato meron silang kanya-kanyang social media plans, no, on how to present themselves. So, yung iba, we have to, yung, wag lang yung sasama sa Agos, na kung ano sinabi ng artista, oy, ito ako, kasi, ito, susugod to sa naiya, kung ito, yung mga ganon. Siguro, bago tayo paniwala, mag-research muna talaga tayo, magtanong-tanong, huwag basta-basta yung face value or take the celebrity's word for it, huwag ganon. Kasi, alalahanin natin na hindi lahat ng nababasa natin is 100% correct. Yung iba nasasala, yung iba ginawa ng image image engineers. Image engineers ng mga Spin politicians doctors. yan. So kailangan hindi tayo basta-basta sige, vote ko na yan kasi Sinabi ni ganito. ganun. Ano man ang sayo mo, Chimpy, sa diskusyon na ito? Ayun, kahit yung mga favorite mo. Oo, ako marami akong favorite, pero hindi naman ibig sabihin na i-endorse ng favorite ko yung First time something na. voter ka, First diba? Unfortunately. Hindi siya Dami nakahabol. naman ako ng mahaba. Okay, get out of this. Hindi ka pala butante. Boss. Hindi ako At the end of the nakahabol. day, hindi ka pala Sa part ng... isang taon na binigay sa'yo ng prominent. So sorry. But Okay, next. Jessica, registered voter ka? Wow. Yeah. So, ikaw lang talaga, Jess. Responsible. So ano mo sabi mo? As a first time voter ka ba? Hindi.
First time. Papuso. Anong- Excited ka ba or Expectation. na-disillusion ka na? First time pa lang na-disillusion. Hindi naman. Well, nape-pressure na kasi president pa naman ang unang-una ko iboboto. Oo nga. So, Katulad ng feeling na nung sinabi ng ibang artista na nasa iyo yung pressure na kailangan pumili ka ng maayos kasi 6 years. Sana ganyan ang feeling. So ikaw, ano ba yung gusto mo sa isang mga next? Hindi, ano ba yung, di ba? Oh, first time voter. First time voter eh. So ikaw, ano yung... Pinag-aralan, Oo. mga candidates. well, actually, wala ako masyadong alam sa politics, which is a bad thing, I guess, pag voter ako. So one, I gotta know what I have to vote for. Kung ano yung dapat kong hanapin. So I guess yun nga, research, alamin kung ano yung gusto mo, alamin kung anong bibigay nila sa atin, kung ano yung platforms nila. So, because when you research, when you know what are the options, what are the things out there, alam mo na kung ano yung gusto mo, and you know what you're gonna vote for. Basta yung what you're gonna vote for, syempre, bayan o sarili. Dapat for... Pero you think for first time voters, talagang malaki impact ng celebrity endorsers? Never, well, personally, never for me. Pero... Yes, for Jimmy. But it's not the voter. Unfortunately, I wasn't able to. Buti na lang hindi ka botante. Uy, because before, ganun yung thinking you go for ko. personality rather than... Ay, hindi naman po. Pero, syempre Favorite naman, ko bata-bata pa ako kung Nandito nagkaroon sa ako ng TGIS. power. One of my favorite. Miss Josie ka. Hindi, mga favorite ko, wala pang ini-endorse. So malaking influence yun sa'yo. Before sa'yo. po, pero ngayon kasi, since So, kung ako ay So may mga nakapag-register. ganun talaga, no? Yeah. Malaking bagay yung mga i-endorse ng mga artista. Artista. So dapat itong mga artista to, isipin din nila na marami sumusunod sa kanila. So dapat piliin nila yung sa palagay nila karapat-dapat. Huwag lang pera. Hindi lang natatapatan ng pera. Lalo na yung sa mga Kahit siguro bundok-bundok. magbabayad na sila, ewan ko kasi syempre part naman yun. Basta piliin Tama. lang magbabayad Oo. sa kanila yung gusto. Parang isipin nila na yaman ako dito. Pero kung ano yung mangyayari sa bansa, maatim ba nila yun? Biro mo yung mga nagsumuporta ng dati sa mga official ngayon na pumapalpak. Yung mga fans nila, syempre tahimik lang pero sa loob-loob nila, ito kasi in-endorso niya tapos ngayon, ito yung in-endorso niya, sinisisi namin sa mga nangyayari ngayon, di ba? So parang kung mapapakinggan lang ng artista na yun na nag-endorso ng palpak na politikong yun, kung ano yung sinasabi ng mga fans nila, doon sa in-endorso nila, syempre masakit yun para sa kanila. Kasi kahit ba fans ko kayo, syempre mahalaga yung kung ano yung sinabi nyo sa akin, ano yung sinasabi nyo tungkol sa akin. But in the end, pangalan din naman nila yung Oh, kasalanan. pangalan nila. Kung sino yung sinuportahan nila at hindi naging effective leader, di sila din yung mapuput into bad life. And yun nga, add ko lang, nung tinanong namin yung mga ilang celebrities din na na-interview natin sa mga events, parang tinanong namin kung anong isang trait na dapat meron yung magiging next president. Parang majority ng answer is malasakit. So, Empathy. yun talaga. Naku, parang may nagsasabi na ng ganyan ngayon yan. May malasakit sa tao. Empathy talaga. So, yun talaga, yung malasakit talaga, yung malaking bagay siguro. Hindi, pero kailangan may malasakit talaga. Yan ang isipin ng mga Pilipino. Kasi, ang So, daming pasok na si bumaba ang na malasakit tayo. ni Martin. No, kasi ang daming mga kumakandidato na hindi nila naranasan kung paano maging mahirap, kung paano Yes. mag-commute. So, walang empathy. Kung kahit na magreklamo ka dyan, pawis na pawis ka, araw-araw mo na Hindi ginawa mo ng naranasan paano matraffic sa Hindi nila EDSA alam may yun pagsisikan eh. sa MRT. Diba? Yun talaga, malasakit. Yun talaga malasakit. Kung nag-MRT ka dahil lang hindi ka nagpa-picture. Pero more than parang that. maranasan. For mo. more Yung than pumila ka sa airport. Oo. At balagyan Malagyan ng bala. para pang maranasan ba nila yung mga yan? Naranasan ba nila yun? Di ba hindi? Worst airport na ang naiya ngayon sa balita. Matagal na sa dagdag. Hindi, bumalik na. nakadagdag Bumalik pa. ulit. Oo, Di ba nawala na bumalik? Dapat ata ma-explain. Dahil sa bala. To end this forum, So, Jimmy, you're a loser. Ay, grabe naman. Balik tayo dun sa question. So, balik ng tayo mga sa artist. question na kung importante ba na, ay kung anong masasabi natin na mag-endorse yung artista sa this coming election. So, yun. Ang bottom
online pa rin. Nasa yung choice. Nasa botante pa rin. Nasa botante pa rin. Kung ano gagawin. Makakatulong Sino siya, pipiliin pero nila. Pero yun, dahil nandun na nga sa'yo yung chance to Influence influence others. others. Make sure na use it wisely. Diba? Except lang kung Kahit si bayad. GP ang botante. Kaya naman. the likes of Jim P. Pwede, kunin nyo yung bayad, pero boto nyo yung sa tingin Yung- nyo. After all, just Naniniwala ka doon. Yun ang mga sinasabi sa probinsya. Kung kunin nila yung bayad, Pero iba yung iboto nila, Oo. yung gusto nila. Pero Pero ano, hindi ha? totoo yun. Ano? Ang pera, madaling maubos, pero ang problema hindi. Kaya dapat, iboto natin. Kayo, iboto niyo. Kung sino ang makakapag-solve. extended daw. Sana Utang ng ma-extend. Pilipinas. I'm really praying. Huwag kang Kung wala magreklamo ka sa kung pila. may problema ka sa traffic, hindi ka pala botante. Failure naman